So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is that day kung saan atin pong tatalakayin ang rise and fall ng online sugal. Ito po isa ring awareness para sa lahat ng mga nanonood sa akin. Tatalakayin din natin ang natanggap ko na letter. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Nang magsimula ang pandemic, dahil sa COVID-19, ang mga tao'y nanatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Kasabayan rin dito ang pagkaapekto sa kanila financially. Pagkawala ng iba ng mga trabaho na nagresulta sa kanilang paghihirap. Dahil dito mga kahombre ko, ang ibang mga tao ay walang ginawa kundi mag-focus sa kani-kanilang mga gadget. At kasama rin dito ang paglalaro nila online. ML, di ba? Yung mga ganyan. Hindi rin nagtagal, bumagsak ang Mobile Legends. At karamihan sa mga influencers ito ay naisipang lumipat sa online gambling. At karamihan sa kanila, ang pinopromote ay illegal. Yes! Tatanungin nyo. Kasama ka naman dun eh. Totoo naman yun. It's real. Isa din ako sa mga nag-promote ng online gambling. Nagawang mag-livestream ng mga influencers habang naglalaro ng sugal na may kasamang link. Maraming mga tao ang sumubok dito dahil sa pagka-easy access. At lalo na't nakikita nila ang kanilang mga idolo at paboritong mga influencers na pumapaldo dito. Kasi ganyan po ang marketing. Ang gagawin nila, kesyo may pang-grocery na ako, may pambili ako ng TV, tapos on the spot, ipapakita nila na tumataya sila sa scatter or kung ano mang online gambling, tapos ipapakita nila, nanalo ko, so nabawi ko na itong binili kong TV. So, isa yan sa mga type of promotions na nagawa ng mga influencers back in the day, tama? Nagsimula lang talaga to mga kahombre ko bilang pampalipas ng oras sa lahat. Ngunit di rin tumagal, maraming mga tao ang nagsisimulang humirap dahil dito. Sa umpisa ay nagagawa na nilang kumita, ngunit habang patagal ng patagal ay nauubos ang kanilang mga pera. Kapabayaan to sa sarili, and at the same time, tayo po lahat ay adult na. Ang pinaglalaban natin dito ay ang responsible gambling. Kasabayan rin dito ang pag-usbong ng online sabong. Ngunit sa mga panahon na yan ay mas maraming nag-e-endorso ng online casino kahit pareho itong legal noong mga panahon na yon. Ang ibang mga influencers rin na nasa entertainment industry ay nagawang mag-endorso ng sugal kaysa sa gumawa sila ng mga content na ukol sa pagpapasaya lamang ng tao tulad ng mga content nila back in the day. Bakit nila to ginagawa? Kasi sobrang easy money lang nito. Uupo ka lang, magpo-promote ka lang, o offeran ka na ng malaking pera ng mga handler mo. That's it. Darating siya sa'yo, yung pera, okay ka na, masaya ka na. Plus, paminsan-minsan, back in the day, nagsimula ito ng meron pang mga commission. Matagal ko na itong sinasabi, mga kahombre ko, ilan sa mga videos ko, yung mga paliwanag ko. Kaya po, mga kahombre ko, kung mapapansin nyo, yung mga stupidong influencer na streamer na nag-i-stream habang naglalaro sila na naka-live, pinipilit nila na mag-cash in kayo, na mag-cash out, na mag-cash in kayo, mag-cash in, kasi yun po, dun sila makakakwota, dun nila makukuha yung kanilang minamahal na commission. Ang sugal po, mga kahombre ko, ginawa upang maging hobby. Happy-happy lang yan. Hindi yan ginawa upang dyan ka kumuha ng pangkain mo, pang tuition, no. Hindi yan ganyan. Kaya po pumapangit ang imahe ng sugal. Ang akala ng mga tao, easy money yan. If you win, maybe. What about if you lose? Ngunit mga kahombre ko, ang mga bagay na ito na nagsimula sa low-key lang, gumagrabe at lumalala. Nakakatikim ng pera ang mga dating mahihirap. Umaangat sa buhay ang mga dating mahihirap na mga influencers. So ngayon, they want more. Yan yung nangyari, nilamon ng sistema. Ang ibang mga influencers ay nagawang i-exaggerate ang kanilang pag-e-endorso dito. May nakabili ng iba't ibang mga sasakyan, may mga nanalo ng 70 million pesos, etc., etc., etc. Naginbal po ang mundo ng social media dahil Grabe!
70 million, 40 million, 100 million. Hindi totoo yan mga kahombre ko na merong nananalo ng ganyang kalaki. It's not true. Tandaan mga kahombre ko, ito sugal. Most of the time, ikaw ay talo. Paano nangyari na lahat na nagpo-promote nananalo? So logically speaking, alam nyo na yan sa sarili nyo na hindi yan totoo. Isa din yan sa kinabwisit ko, no, nitong mga nakaraan. Magpo-promote ka na nanalo ka ng 70 million, 80 million, 100 million, 50 million, 40 million, kung magkano man. Pero wala naman nangyaring pagbabago sa buhay mo. So in short, niloloko mo talaga literal ang sarili mo, tama? Yan yung pinakamasaklap sa akin mga kahombre ko sa part ng pag-e-endorso ng online gambling. Yung tipong mali ka na nga, tapos dinagdagan mo pa ng lalong mali. Mas pinamali mo pa. Ang nangyari ngayon, nagkandaletse-letse, lumala ang sitwasyon. Ang pinaka-ayoko lang dyan, yung sobrang exaggeration ng promotion to the point na nanalo ko ng ilang milyon. Ayan, literal ngayon, yung mga nanalo ko ng 100 million, 70 million, kailangan yung sumagot sa BIR. Because they will definitely hunt you. Kasi nanalo ka pala ng ganyan. Nasaan yung napanalunan mo? So yan, mga kahombre ko, kasama nga pala natin ang aking kaibigan na si Rosmar. Kasi alam naman nating lahat na si Rosmar po ang isa sa mga malalaking ambasador ng BIR. Rosmar bilang Pilipino din, ano? Ikaw, Pilipina. Alam mo yon, ambasador ka ng BIR bilang content creator. Alam mo na, sobrang halaga na tayo nagbabayad ng tax, tama? Nagbabayad tayo ng ating buwis. Iyan ay pinaglalaban mo, di ba? Sinasabi mo sa videos mo, di ba? And all. Yes. Bilang content creator. So in short, mahalaga na meron kang ITR, tama? So now, yes, mahalaga yon. So now, meron kasi akong gustong i-report sa'yo na merong isang content creator na nanalo daw 3 milyon, ilang milyon na pera through online casino, sabi niya. Baka lang sakali, Rosmar, no? Sa tulong mo, makatulong pa tayo lalo sa bansang Pilipinas, no? Na syempre, kailangan. At ang pangalan nito, si Kiel Online Casino the Great. Para sa akin, siya may-ari ng online casino, alam mo yun? He just wins every single time, alam mo yun? Pwede mo ba akong tulungan, Rosmar, bilang ambassador ka ng BIR? Please. Walang problema, kuya, sure. Okay. Ayun, Rosmar, dinulog ko ito sa'yo bilang ikaw ang ambassador ng BIR at ako ay taxpayer talaga ako big time. Sana matulungan mo ako sa aking hinihiling sa'yo na kahit pa paano, mapacheck natin ito si Kiel the Great. Salamat, ha? Okay, kuya, sure. Thank you. Thank you, walang fanboys. Ayan yun isa din po yan sa mga issues na kinakaharap natin ngayon. Sa kadahilan ng easy access ang online gambling, nakapasok na rin ang iba't ibang mga menor dito. At tandaan mga kahombre ko, ang mga minor po ay super vulnerable. Wala silang alam sa nangyayari sa kapaligiran. Hanggang 18 anyos, vulnerable po ang minor dito sa Pilipinas. So in short, sana lang na doble-triple ang pagtingin ng mga magulang. Kaso, syempre, hindi natin alam. Bawat pamilya may kani-kanilang mga motibo kung bakit hindi nila natutukan, bakit hindi nila natingnan. Dahil sa online gambling ay marami ring mga krimen ang nangyayari. Mas humirap lalo ang iba't ibang mga tao, yung iba na baon sa utang. Ayan po yung society damage na nagawa ng online gambling sa Pinas. Ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, nagbibigay autoridad o permiso sa iba't ibang mga laro tulad ng online casino upang maging legal ito. Karamihan sa mga ito, including Pogo, ay illegal at hindi man lang authorized ng PAGCOR. Noong July 22, 2024, inanunsyo ni President BBM sa kanyang SONA ang pagka-ban nationwide ng Pogo. Dahil dito, karamihan sa mga online casino ay nawala. Ngunit hanggang ngayon ay meron pa ring mga nakatayo sa kadahilanang merong mga influencers sa social media na nagpo-promote pa rin ito. Kamakailan lang, naglabas na rin ng pahayag ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na winawarningan ang mga celebrities at influencers na nag-e-endorso ng mga illegal gambling sites na itigil na ito hanggang July 11. Ayon din sa kanila, tinutuunan na nila ng pansin ang mga ito
especially big influencers. At kung sakaling hindi pa nito ititigil, ay kakasuhan nila ito ng, sabi nila, kasi panloloko mo sa mga tao, pag halimbawa yung laro nyo o yung pinapalaro nyo sa kanila, ay hindi ko talaga bigyan mo chance, pero rigged. So talagang niloloko nyo yung mga tao na tumataya sa inyo doon sa mga bayan nila. So dahil halimbawa maramihan ang tumataya sa inyo, large scale, at dahil isang malaking operasyon kayo, syndicated. Anyway, mga kahombre ko, nandito na yung content. Si MG ay nakatanggap ng isang letter galing sa Digital Pinoys, isang non-governmental organization na inendorso ang CICC sa kanilang layunin. Pinapabatid ng Digital Pinoys ang kanilang appreciation sa pagpili ni MG na ihinto ang pag-promote nito ng link sa kanyang mga video. Basahin natin. We would like to extend our sincere appreciation for your prompt action in removing content that endorses illegal online gambling platforms. Your compliance ahead of the deadline is a commendable act of responsibility that we do not take lightly. Ayon sa kanila, mahirap ang desisyon na ito sa iba't ibang mga sikat na personalidad sapagkat isa ito sa kanilang mga source of income. Digital Pinoys recognizes that this decision may come with both personal and professional sacrifices. We understand that such endorsements can be a significant source of income for many content creators. However, your decision to prioritize legal and ethical standards over short-term gain is a strong contribution to the broader effort to protect the public from the harmful effects of illegal gambling, including addiction, fraud, and financial distress. Balancing one's livelihood with public welfare is never easy, and your cooperation plays a crucial role in creating a safer digital space for all. So this is a positive feedback from them to me. Nagawa rin nilang imbitahan si MG upang magkaroon ng isang pag-uusap sa mismong headquarters ng CICC. May we respectfully invite you and your team to a dialogue on Friday at ito, dyan. Alam nyo mga kahombre ko, to tell you the truth. At para po sa Digital Pinoys na nag-send sa akin ng letter na ito, no, through email, gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Kasi finally, somebody appreciated my strong move. Kasi mga kahombre ko, nung narinig ko yan, na bawal na mag-promote ng sugal, tinigil ko na siya. July 11, I stopped. Hindi na. Makikita nyo po yan sa aking mga upload na hindi na ako naglalagay ng link. Bagong taon, and nagbura din ako ng mga link na pinopromote ko. Ngayon, para po sa inyo na kayo po ay dumulog sa akin, nagpapasalamat din ako sa effort nyo. Kasi kahit papano po, mababawasan ang mga influencers na nagpo-promote dahil sa kaba. In fact, ganyan din ang ginawa ko. Bakit ba ako tumigil mag-promote? Because we need to support our government. Kung ano man ang gusto ng ating gobyerno, kailangan natin yang sundin. Ako, I think that way. It doesn't matter kung Duterte man yan, kung si BBM ba yan, o kung si Gloria Macapagal man yan. It doesn't matter. We need to respect kung ano man ang gusto ng Pangulo. Kasi tayo mamamayan niya. Mas nakikita niya tayo. Maybe this is the help that our people need for a brighter future? Then, yes. Napakaganda pong mensahe ang naibigay nila sa akin. They wanted me to be an advocate of this thing. Ang hirap. It will take hindi lang money. It will take a strong man to be an advocate for this. And sa tingin ko, I am not really that strong man to be that guy. Pero maraming salamat because you actually trusted me. At ito po, para sa mga co-influencers ko. Totoo to, mga kahombre ko, or mga tropa kong influencers dyan. Huwag nyo na subukan ang ating gobernansa because this is not an easy fight for you guys. Alam nyo, mga tol, mga kumare, mga kumpare, maganda ang buhay ng influencer. Once na nakuha nyo na ulit ang inyong fans, ang inyong viewers, everything will be okay. Ang nangyari kasi dito, nabulag ang lahat sa easy money.
Alam naman nating lahat yan. Kasama nyo ako dito, guys. Nabulag ang lahat sa easy money. To the point na nagkatamara na rin tayong lahat na gumawa ng content. Alam nyo yan. Maayos ang kitaan. Hindi mo na kailangan mag-hustle pa para magkaroon ka ng X amount of money. Tama ng 1 linggong promotion for that. 1 linggong promotion, equivalent na ng 1 buwan na kayod sa YouTube, di ba? Pero guys, para to sa mga influencers, no? Hindi naman kayo sisikat kung wala kayong actual talent. Sikat kayo kasi may talento kayo. Ito lang yan, nakasanayan nyo lang maging tamad. Kaya ngayon, instead na mag-promote tayo ng ganito, mas maganda kung ibalik nyo yung dati nyong fire. Ibalik nyo yung dati nyong utak. Ibalik nyo yung dating entertainment sa YouTube, sa Facebook, na nawala dahil nilamon na rin tayong lahat ng sistema. That's my only call out for you guys. Kaya nyo yan. Kinaya ko nga eh. Mas kaya nyo. Wala. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.